Nag-celebrate kami, simple lang sa bahay, tapos may pa-cake, may pa-flower sa kanya nung gumising, tapos syempre breakfast niya, may pa-pancake, yung paborito niyang pandesal, tapos kape, ready na. And then gusto niya naman makita yung apo niya, kaya dinala namin yung apo. Nakita siya, happy na siya, yun lang. Wala, usual na dinner or lunch, family or dinner, dati. So, walang mga gifts or what, actions lang. Words. Walang iba-iba kay mas gusto nila i-prove na action speaks louder than words. Mas simple lang. Siyempre may flower para sweet and then cake. Tapos konting salo-salo sa tanghali para kompleto pa rin yung buong pamilya. Since wala na akong mama, pero continue pa din na nag-celebrate yapon ng Mother's Day through giving balloons, flowers, para kahapon na nakadalaw kami sa puntod niya. So, at least man lang for a moment, gi-celebrate yapon ng Mother's Day as if naapa siya diri. Ang Mother's Day ang isa sa mga pinaka-sineselebrate na araw sa loob ng isang taon. Sabi nga ng ilang mga nagbebenta ng bulaklak, mas malakas ang bentahan tuwing Mother's Day kumpara sa araw ng mga puso o Valentine's Day. Nitong nakaraang linggo, ipinagdiwang ang Mother's Day kung saan iba-iba ang paraan ng mga kabrigada natin to celebrate. Ang iba, may pa-surprise flowers, chocolates and cakes. Ang iba naman, may pa-lunch or dinner sa labas. Ang pagiging ina, hindi basta-bastang responsibilidad. Ito ay may kaakibat na pagmamahal, sakripisyo at tapang. Pinaghahandaan ng mga anak ang sorpresa para sa mga nanay, inay, mommy, mama o mamang. Si Lea Mosqueda Galo, isang 36-year-old na nanay, ibinahagi ang kanyang journey bilang isang ina sa 3 nitong anak. Dili lalim. Kay maskin nakaanak na ko, lagyo magud kay sila ugap kay tungod cesarean section ko, so mao gina siyang dapat lagyo siya ugap ba pag magbuntis. Tapos kapoy, then karang malingaw ka, tapos karang pagid nga baby nako, mahilig pagid mo hilak. Karon pa jud ko nakatry og baby ng ana. Kay ingon pa sa akong mama ug sa uban pang mga kasilinganan namo nga dili jud daw magkapareho ang mga bata. Na jud day mugawas nga karang hilakon jud daw kayo, pero ingon nila pag hilakon daw ang baby, buutan daw na inigdako. Iba-iba rin ang paraan at karanasan ng mga nanay habang pinapalaki ang kanilang mga anak, pero lahat ng mga ito ay may kanya-kanyang kadahilanan. Isa sa pinakamasarap na feeling ng isang ina ay nakikita mong lumalaki ang anak mong marespeto, mapagmahal at higit sa lahat, maging matagumpay sa buhay. Para sa akong mga anak, willing ko mo sakripisyo para sa inyo ha. Palangga kayo tamo, then karang syempre di yun malikayan nga pag madako na, kabalo na mo sukol, anagod kay sa mga bata karon is sila karang dahil good sa social media, inang makita. Tapos lahi bitaw ang mga bata ron sa tinuod lang. Kusog naman ukol ba sa pagka-baby. Pero di, masabtan naman gud nila pag-abot sa panahon nga magkaroon po silang pamilya. So, padayon lang gihapon ni mga ginikanan nga magmatuto sa ilahan tud sa magdako sila na magikabaguhan ang tanan. Ubanan jud pag-ampo niya. Trainingon jud sila ba, dili jud sila ilayo sa simbahan ana. Kaya ang ako apong trabaho is simbahan balay ramang yun ko. Anak, kay choir man ko sa muang GKK. Tapos, akong anak po nga panganay is nag-salmo na siya. Nag-appeal na siya sa choir. So, na-train yun ako siya. Anak, God. So, kung unsa man ang journey sa akong 2 ka anak na lalaki, kung magpag-abot sa panahon, madako sila. Basta, amo lang yun silang alalayan sa pagdako nila. Atimanon. Mahirap para sa ibang ina, lalo na sa may mga hindi basta-bastang sitwasyon. May mga mag-isang itinaguyod ang kanilang anak. Ang iba naman, nakaranas pa ng hindi kanais-nais na sitwasyon, ngunit dahil sa pagmamahal ng isang ina, nagpapatuloy sa pagsisikap ang mga ito para sa kanilang mga anak. Sa lahat ng mga nanay, saludo kami sa sakripisyo at pagmamahal ninyo sa amin na mga anak. Mabuhay kayo! In the heart of changing lives, ito si Justine Manansala sa Brigada News Jansan, Brigada News.